Hello guys, at nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna dyan, good evening dito. Eto guys, may pag-uusapan lang tayo, what the heck. Etong kasi sa mga hindi po nakakita, nag-post po ako ng isang pabiro na na sabi ko ang tinatarget na ni Inday Sayad ngayon calamity fund, no? Kasi hindi na siya makalusot sa confidential funds. Ang tinatarget na ngayon ay calamity fund. Okay. Dahil nga syempre, 'di ba? Laging may baglo, laging may kalamidad sa Davao City kahit maiisip mo rin kasi laging may kalamidad sa Davao City kahit wala kahit walang mga bagyo man lang, no? At higit sa lahat, sabi ni Inday Sayad ang pamamaril ay isang kinukonsidera na nila na kalamidad. Kaya nasabi ko tuloy na what the heck, malamang-lamang calamity fund tinatarget na ni Sayad. Pero guys, eto, matatawa kayo, no? Matatawa kayo kasi nang kinumusta ko sa ating puting kabayo, sabi ko, kumusta kaya ang mga calamity fund dyan sa Davao? Aba, nagulat ako sa sagot sa akin, no? Ang sagot ba naman ng puting kabayo, sabi ba naman, ako, matagal ng diskarte ng yan, ng mga may sayad na pamilya. Matagal na nilang diskarte yan, simula pa kay Fentaboy, hanggang dito kay Barbie Baste, diskarte nila yan. Ibig sabihin, kapag sa Davao City, pinagkakakitaan pala nila hindi lang ang confidential funds, pati ang calamity fund. Syempre kasi, ang may prerogative kung saan, paano gastusin itong calamity fund, yung mayor ng LGU, no? Ng local government. So, sila ang nagdidesisyon. Sila ang sa madaling salita, sila ang kumukumpas. Alam nyo naman sa Davao City, hawak nila ang lahat dyan. So, kaya nga di ba, hindi ko alam kung ang balita ko, hindi naman maayos talaga liquidation nila. Kasi lalo na nung nagka-COVID, di ba, yung sa COVID, mga donations, hindi rin maayos ang liquidations. Malamang-lamang, pati dito sa mga calamity fund, pag ito ay ginagastos nitong mga mayor, nitong magkakapatid na may sayad, kung sino ang nakaupong mayor, malamang-lamang, ang kanilang liquidation, doktor din. Di ba, sanay naman sila dyan kasi yun nga ang ginawa nila sa kanilang sa mga confidential funds dyan, di ba? Kaya nga meron silang red flag from COA. Lalo na yung Davao City na yan. Di ba? Dahil nga sa hindi maayos na pagliliquidate. So, at nung maging, eto na nga, kaya may impeachment si Inday Sayad kasi nung maging vice-presidente siya, aba. Dinala hanggang sa pagiging vice-presidente. Nasanay ang hinayupak, nasanay sa hindi pagliliquidate ng maayos. O di ba ga? So ngayon, yan nga nangyari, impeachment, no? Pero eto, balik tayo sa usapan, yun nga, sabi ng ating puting kabayo, matagal na nilang ginagawa. Ibig sabihin, pati ang calamity fund, pinagkakakitaan. At malamang-lamang, ito ang dahilan, kaya talagang hindi nila inaayos ang flood control sa Davao City. Di ba? Ngayon, kaya kita natin, umulan lang, pag umulan, bumabaha lampas bubong. Pag umambon, nasa dibdib ang ulan. Nasa dibdib ang baha. Kapag naman kapag naman nagkahamog, nasa tuhod ang baha. What the heck? So, ang mga taga Davao City walang lulusutan. Kaya nga at ito ay pabor sa kanila, ha. Hindi pabor sa mga Davaoenyo, pero pabor na pabor sa mga magkakapatid na may sayad. Bakit? Siyempre, kada magkakadilubyo ng ganyan, siyempre, matik, calamity fund yan. Calamity fund yan, 1 million na naman. So, kumikitang pangkabuhayan na naman ng mga hinayupak na yan, di ba? Ngayon, eto, ayon din sa ating puting kabayo,
Hindi masaya ang magkakapatid na may sayad sa ginagawa ng DPWH sa Talomo. Sa Tolomo. Tolomo River, ha? Talomo. Basta yun, Tolomo River. Oh, mga didilis, mga taga Davao City, baka akala nyo masaya yung inyong mayor, ha? Baka akala nyo masaya yung inyong mga congressman. At masaya itong si Inday Sara dahil ginagawa ngayon ng DPWH ang ang flood control diyan sa Tolomo River. Excuse me po, ayon sa ating puting kabayo, hindi sila masaya. Bakit? Siyempre, makakagaan yan sa pagbaha sa Davao City. Ayaw nga nila nang hindi nababaha ang Davao City. Ang gusto nila ay may baha lagi sa Davao City. Hanggat may baha, siyempre, may calamity fund. So, hindi masaya ang magkakapatid. At the same Time. Ano ba yan? At the same time, lumalabas na, siyempre, mabibisto itong si Yutman. Maki-question ang kanyang mga anyari sa kanyang flood control na 51 billion. Ngayon ang gumagastos, baka na mga didilis, baka naman pagkatapos na gawin ng DPWH yan, ipagbidahan nyo naman na yan na yung kay Yutman na na flood control. Magsitigil kayo. Malamang-lamang, habang sinasalita ko ito, malamang-lamang, yun din talaga ang nasa plano ni Yutman. Kasi hindi na nila mapipigil na i-repair ng DPWH. Ang gagawin nilang nila, aangkinin at isasama sa report. Nang sasabihin nila, ayan may flood control kami. Ang ginawa ng DPWH, sasabihin nila, ang ginawa lang ng DPWH yan ay ni-repair ng kaunti. Kita naman, ang laki-laking trabaho. Diyos ko po, wala talagang maayos na flood control. Kaya yung 51 billion, nasa na, nawawala na, matik na. Kaya uulitin ko mga taga Davao City, bagamat ginagawa ng DPWH ngayon, ang hindi ginawa ng congressman nyo, bagamat may pondo, hindi pa rin masaya itong si Yutman na congressman ninyo. Hindi masaya itong mayor ninyo na si Barbie Basti at yung VP ninyo na si Inday Sara. Hindi masaya kasi nga naman mawawalan na sila ng diskarte. Mababawasan pag hindi kayo binabaha dyan. Hindi makakapag-declare ang sanggunian, hindi makakapag-approve ang sanggunian ng calamity fund ng anong tawag dito? Calamity emergency. Di ba hawak pa naman nila ang konseho? So talagang madali lang magpa-approve. So kaya, klaro, lalong luminaw sa akin na totoo nga pala. Dahil kinonfirm ng ating puting kabayo, diskarte nila yan, calamity fund na yan. Ang lupit, di ba? Kaya, COA, na-check nyo na ba ang calamity fund o hindi nyo lang ito napagtutuunan ng pansin, no? Palagay ko dapat ito ma-check ng COA, no? COA, kung makakarating ito sa inyo, busisiin ninyo ang calamity fund ng Davao City. At mukhang dati pa daw, simula pa kay Fentaboy, diskarte na nila yan. Kaya nga galit ang magkakapatid sa ginagawa ng DPWH kasi lumalabas na walang kwenta at nawala na halos, nawaldas talaga ang 51 billion. Baka ang maalala daw ng tao, pag nawala ang baha, dahil sa magaling ang DPWH natin. So, kaya galit sa DPWH. Ayaw nila na maayos ang Davao City. Ayaw nila lang hindi binabaha. What the heck, So, yun lang muna sa mga bobong didilis at may sayad dyan. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!